Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na alagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalawang bagay ang binibigyang diin ng pagbasa natin ngayon. Ang ating pagiging katiwala at ang paghahatol. Nakikita ni Pablo ang kanyang misyon bilang isang katiwala. Siya ay katiwala ng mga hiwaga at grasya ng Diyos. Hindi sa kanya nanggaling ang kanyang mensahe at ang misyon niya. Yan ay galing sa Diyos. Ipinakatiwala yan sa Kanya. Dahil siya ay katiwala lang, dapat siya maging tapat. Isang maasahang katiwala. Kasi sinisikap niya na maging tapat siya sa kanyang misyon at sa mensahe na ipinakatiwala sa Kanya. Hindi niya pinapansin at hindi niya nagpapadala sa anumang kasabihang ng mga tao. Sa anumang sasabihin ng iba. Wala naman silang karapatan na hatulan siya kasi siya lang ang nakakaalam kung tapat ba siya sa kanyang misyon o hindi. Ni hindi sapat na walang bumabagabag sa kanyang budhi kasi maaring hindi wasto ang pagkikilala niya sa kanyang sarili. Talagang makakaalam kung tama ang kanyang ginagawa at kung tapat siya nakatiwala. At ang nakakaalam lang ay ang Diyos. Siya ang maglalahad ng lahat ng mga bagay na nakatago sa ating dibdib. Pagdating ng paghuhukom niya, ang bawat isa ay tatanggap ng nauukol na gantimpala o parusa sa kanyang katapatan na sa mga bagay at mga mensahe at mga kaalaman na pinagkatiwala sa kanya. Mahalaga na maging palagi tayong conscious na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ano man ang mayroon tayo, ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating pananampalataya, ang ating posisyon sa buhay, ang ating kayamanan, ang ating pamilya, ang lahat ng mga ito ay hindi atin. Ipinagkatiwala lang ito sa atin. Tayo ba ay tapat sa mga ipinagkatiwala sa atin? Ano bang dapat? Ano ba ibig sabihin ng tapat na katiwala? Pinangangalagaan natin na pinakatiwala sa atin kasi bandang huli, pananagutan natin ito sa may-ari. Kaya habang pinamamahalaan natin ang pinagkatiwala sa atin, dapat natin alamin kung ano ba ang gusto niya. Ang gusto na nagkatiwala sa atin. Ano bang gusto niya sa buhay ko?
Ano bang gusto niya sa katilinuhan ko? Ano bang gusto niya sa pinag-aralan ko? Sa aking pera? Sa aking posisyon? Alamin natin at gawin natin ang gusto niya kasi sa bandang huli, tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Mayroon judgment sa bandang huli. There is accountability. Mananagot tayo. Kung tapat tayo bilang katiwala, hindi tayo matatakot sa judgment. Makikita ang ating katapatan at kantimpalaan tayo. Pero kung hindi tayo tapat, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa at binabalak, matakot tayo. Kasi pananagutan natin ito. Ngayon na tayo ay matakot sa Diyos upang makapagbago tayo. Kaya suriin natin ang ating sarili. Kung nagkamali, ayusin na natin. Hindi pa huling magbago upang maging mabuting katiwala tayo. Pinupuri ka namin, O Diyos, na sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa tiwala mo sa amin. Tulungan po ninyo kami na maging tapat at maasahang mga katiwala ng iyong mga biyaya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.